Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1371. Hindi nagtagal pagkatapos patayin ni Huang Feng si Ding Chongqiu, nagsimula ang Father Recognition Ceremony. Lumitaw ang mga ama ni Qiao Feng at Merong Fu, at nalantad din ang relasyon ni Xu Zhu at ng abad. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman na ni Huang Feng kung sino si Xu Zhu. Siya ay isang binata sa kanyang 20s. Nakasuot siya ng kulay abong damit ng monghe at puno ng pimples ang mukha. Hindi nakakagulat na sinabi ni Wu Yazi na siya ay pangit. Napaka-ordinaryo talaga ng taong ito. Kung ikukumpara sa kanya, si Huang Feng ay napakagwapo. Walang gaanong interes si Huang Feng sa Father Recognition Ceremony na ito. Gayunpaman, nakita niya ang tatlong nangungunang eksperto. Nang lumitaw ang sweeping monk, naramdaman ni Huang Feng na siya ay kapareho niya. Para bang wala siyang lakas sa loob. May hawak siyang walis at walang pinagkaiba sa isang ordinaryong matanda. Kung ang gayong tao ay lumakad sa kalye, hindi siya makakaakit ng pangalawang tingin, at walang mag-iisip na siya ay isang dalubhasa. Sa katunayan, naisip ito ni Huang Feng. Kung papalitan niya ang papel ni Xu Zhu, hindi ito ganap na masama para kay Xu Zhu. Kahit papaano, hindi niya kailangang manampa na kapatid kay Qiao Feng. Ang kanyang ama, si Abbot Xuanxi, ang pinuno ng grupong pumatay sa ina ni Qiao Feng. Nagkaroon ng awayan sa pagitan nila. Kung muling magkita sina Xu Zhu at Qiao Feng, tiyak na magkakaroon ng buhol sa kanilang mga puso. Ngayong nanumpa siyang magkakapatid kay Qiao Feng, si Xu Zhu ay wala ng napakaraming psikolohikal na pasanin. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Xu Zhu ay napakalungkot. Nahanap na lang niya ang kanyang mga magulang, ngunit wala pang isang oras, patay na silang lahat sa kanyang harapan. Ito ay natural na nagpalungkot sa kanya. Kapag natapos na ang bagay na ito, tutulungan ko si Xu Zhu kapag may pagkakataon ako. Si Huang Feng ay may komplikadong ekspresyon habang nakatingin kay Xu Zhu na hawak ang kanyang mga magulang at umiiyak. Si Huang Feng ay palaging nagkasala tungkol kay Xu Zhu. Kung tutuusin, marami na siyang nakuhang mga bagay na dapat ay sa kanya. Kung si Xu Zhu ay isang masamang tao, ang puso ni Huang Feng ay hindi magiging komplikado. Tatanggapin niya ito ng mahinahon at maging napakasaya. Gayunpaman, malinaw na hindi ganoong tao si Xu Zhu. Siya ay isang mabuting tao, ngunit isa ring nakakaawa. Ngayong nakuha na ni Xu Zhu ang lahat ng mga benepisyo mula sa kanya, ang tanging nakuha niya ay ang kanyang sariling miserableng karanasan. Lalo siyang naging miserable kaysa sa orihinal na nobela. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng na tulungan si Xu Zhu at turuan siya ng ilang martial arts para magkaroon siya ng foothold sa Shaolin Temple. Hindi ba niya nais na italaga ang kanyang sarili sa Shaolin Temple sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Pagkatapos ay tutulungan niya itong pagbutihin ang kanyang martial arts. Kaakibat ng kanyang kabaitan, maaari pa siyang maging pinuno ng numero 1 sekta sa mundo sa hinaharap. Habang si Huang Feng ay nawawala sa kanyang pag-iisip, ang walis na monghe ay nasakop na sina Xiao Yuanshan at Merong Bo. Ang dalawang ito ay nagpasya din na magbalik loob sa Budismo. Noong una, binalak ni Huang Feng na bumaba ng bundok kasama si Xiao Feng at ang 4 na babae. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ng nagwawalis na monghe. Benefactor Huang, mangyaring maghintay, sabi ng nagwawalis na monghe. Ano ang tawag sa akin ni Master? Tanong ni Huang Feng na may pagdududa. Si Huang Feng at Shaolin Temple ay walang gaanong relasyon. Kung mayroon man, ito ay nakuha niya ang isang Sanskrit na aklat na tinatawag na Yi Jin Jing, na siyang pang-4 na teleportation token sa mundo ng demigods and semi-devils. Matapos dumating si Huang Feng sa mundo ng mga demigods, bukod pa sa pag-aaral ng iba't ibang martial arts ng Free and Unfettered Sect, natutunan din niya si Yi Jin Jing. Gayunpaman, dahil ito ay isang maikling panahon lamang, ang kanyang paglilinang ay hindi sapat na malalim. Benefactor Huang, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay natutunan mo ang Yi Jin Jing ng aming templo, sabi ng walis na monghe. Lihim na sinabi ni Huang Feng sa kanyang puso. Oo naman, ito ay may kaugnayan kay Yi Jin Jing. Gayunpaman, ang mapanlinlang na monghe na ito ay talagang may kakayahan. Hindi maramdaman ng iba ang kanyang panloob na enerhiya,
ngunit hindi lamang ito naramdaman ng mapanlinlang na monghe na ito, alam pa niya na nagpractice siya ng Yi Jinjing. Bakit ganyan ang sinasabi ng master? Ngayon ang unang pagkakataon ko sa Shaolin Temple, sabi ni Huang Feng. Benefactor Huang, huwag mo nang ipagkait. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang ibalik ni Benefactor Huang ang Yi Jinjing. Nasanay ka na sa Yi Jinjing, kaya walang silbi na itago ito sa iyo. Bakit hindi mo ito ibalik sa aming templo? Sinabi ng nagwawalis na monghe nang walang kahit kititing na galit. Bahagyang nag-alinlangan si Huang Feng. Ang sweeping monk na ito ay malinaw na hindi nagsisinungaling. Talagang naramdaman niya na si Huang Feng ay nagsasanay ng Yi Jinjing. Hindi sinabi ni Huang Feng kahit kanino ang tungkol dito, kaya imposibleng malaman niya ito mula sa iba. Sa makatuwid, malamang na nahulaan ng sweeping monk na si Huang Feng ay nagsasanay ng Yi Jinjing. Para bang nakita niya ang pag-aalinlangan ni Huang Feng, nagpatuloy ang walis na monghe nang hindi nagmamadali. Sa katunayan, ang ginagawa ni Benefactor Huang ay hindi ang tunay na Yi Jinjing, kundi ang Shenzhou Scripture. Kasabay nito, dapat ay nagsanay din si Benefactor Huang ng minor faceless skill. Ang dalawang internal energy skills na ito ay top-notch sa kanila para kay Ben. Gayunpaman, ang dalawang panloob na kakayahan sa enerhiya ay medyo magkasalungat kung hindi dahil sa Northern Darkness True Chi sa katawan ni Benefactor Huang, natatakot ako na ito ay mag-backfire. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ng nagwawalis na monghe, bahagyang nagulat siya. Hindi niya akalain na nagsisinungaling sa kanya ang nagwawalis na monghe. Tila hindi lahat ng mga kasanayan sa panloob na enerhiya ay maaaring gawin ng sabay. Gayunpaman, bahagyang ipinagmamalaki ni Huang Feng. Napakalakas ng walis na monghe na ito. Nararamdaman pa niya ang Northern Darkness True Chi sa kanyang katawan. Ito ay napakabihirang. Gayunpaman, hindi niya alam na may kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya na ito ay talagang nakapagtataka. Dinaya pa nito ang nagwawalis na monghe. Sa palagay ko ay hindi masamang tao si Benefactor Huang. Kung willing si Benefactor Huang na ibigay ang Yi Jinjing, maaari kang manatili sa Sutra Depository Pavilion sa loob ng 3 araw. Kasabay nito, maaari ko ring turuan si Benefactor Huang tungkol sa Budismo. Sabi ng nagwawalis na monghe. Nang marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, nagliwanag ang kanyang mga mata. Dapat malaman ng isa na ito ang Sutra Depository Pavilion ng Shaolin Temple. Maraming martial arts ng Shaolin Temple sa loob. Talagang mahalagang lugar iyon. Imposibleng pumunta dito ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kaya niya, bagamat 3 araw lamang iyon, mayroon siyang espesyal na kayamanan na sapat na upang makakuha siya ng marami. Higit pa rito, labis din siyang natukso sa pagtuturo ng Budismo ng monghe. Sa pangkalahatan, ang mga Panginoon mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan ay pawang mga taong may malakas na pag-iisip. Ang sweeping monghe ay halatang napakaraming kaalaman tungkol sa Budismo. Kung pakikinggan niya ang kanyang paliwanag, ito ay napakabuti para sa kanyang isip. Kung hindi binanggit ni Master, nakalimutan ko na. Nakakuha nga ako ng libro dati. Hindi ko alam kung si Jinjing ba ang tinutukoy ng Master. Hindi ko maintindihan ang mga salita sa loob. Sa huli, nagpasya si Huang Feng na ibigay ang Yi Jinjing. Anyway, naalala na niya ang lahat sa loob, kaya walang masamang ibigay. Kinuha ng walis na monghe ang Yi Jinjing at bahagyang ngumiti. Hindi niya inilantad si Huang Feng. Sa halip, sinabi niya, ito ang Yi Jinjing na nawala sa ating templo noon. Salamat, Benefactor Huang, sa pagbabalik nito. Bahala ka, nakangiti ring sabi ni Huang Feng. Kabanata 1372. Ang abot ng Shaolin Temple ay patay na, at kailangan pang pumili ng bagong abot. Higit pa rito, ang kung fu ng sweeping monk ay napakataas, at sa sandaling lumitaw siya, lahat ng naruroon ay natigilan. Ang kanyang mga salita ay natural na nagdadala ng maraming bigat. Pumayag siyang manatili si Huang Feng sa Sutra Depository Pavilion sa loob ng 3 araw, at natural na walang pagtutol ang ibang mga monghe. Sa makatuwid, hindi bumaba ng bundok si Huang Feng kasama sina Qiao Feng at Guan Yu. Sa halip, nanatili siya sa Shaolin Temple. Sa sumunod na 3 araw, nanatili siya sa Sutra Depository Pavilion upang magbasa ng mga libro sa araw, at sa gabi, nakinig siya sa usapan ng sweeping monk tungkol sa Budismo.
Noong si Huang Feng ay nasa totoong mundo, nakipag-ugnayan siya sa ilang Budismo. Bagamat hindi niya ito seryosong pinag-aralan, ang kanyang memorya ay bumuti ng lumalim ang kanyang kung fu, kaya naalala niya ang maraming mga salita tungkol sa Budismo. Minsan, nakakapagpalitan pa siya ng mga pointer sa Sweepang Monk. Nakikita ko na si Benefactor Huang ay napakahusay sa Budismo. Bakit hindi ka manatili sa Shaolin at mag-aral ng Budismo? Napakaraming kaguluhan sa sekular na mundo, kaya bakit palampasin ito? Sa ikatlong araw, nang si Huang Feng ay aalis na sa Shaolin Temple, hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang susubukan ng Sweepang Monk na hikayatin siyang manatili. Mahusay na monghe, ang ating young master ay ang master ng Vulture Spirit Palace. Paano siya magiging isang monghe? Bago pa makapagsalita si Huang Feng, pinabulaanan ni Mei, Lan, Zhu, at Ju ang Sweepang Monk. Malinaw, talagang ayaw nilang manatili dito si Huang Feng. Si Huang Feng ang kanilang Panginoon, at kailangan niyang bumalik para asikasuhin ang pangkalahatang sitwasyon. Ayaw ni Huang Feng na manatili sa Shaolin Temple. Marami siyang babaeng dapat alagaan. Nananatili dito bilang isang monghe. Maliban kung nasira ang utak niya, sabi niya, dakilang monghe, kalokohan lang ang sinabi ko noon. Nababahala ako sa mga usapin ng sekular na mundo, kaya natatakot akong hindi ako makapagtanim dito ng payapa. Sayang, nakikita ko na si Benefactor Huang ay may kaugnayan sa Budismo. Sayang talaga ang pag-alis mo ng ganito, sabi ng Sweepang Monk, at bakas na sa mukha niya ang awa. Paulit-ulit na tumanggi si Huang Feng, at pagkatapos ay bumaba ng bundok kasama ang 4 na babae. Talagang natatakot siya na kung magtatagal pa siya, pipilitin siyang manatili ng manghirong nagwawalis. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng nang makarating sila sa paanan ng bundok. Pagkatapos, inilabas niya ang miniature camera mula sa kanyang storage ring at proud na ngumiti. Dati, si Huang Feng ay nanatili sa Scripture Pavilion sa loob ng 3 araw. Hindi siya naroon para maglaro, kundi para magbasa. Siyempre, palabas lang ang pagbabasa. Sa katotohanan, ang mabilis na pag-flip ni Huang Feng ng mga pahina ay nakuhanan lahat ng miniature camera na ito. Ang miniature camera na ito ay isang bagay na nakuha ni Huang Feng sa pamamagitan ng storage box. Ito ay walang laman, kaya maaari itong dalhin sa oras at espasyong ito. Napakaliit ng bagay na ito, kaya mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahanap ito. Ang Sweepang Monghe ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng bagay, kaya kahit na mataas ang kanyang martial arts, hindi niya malalaman kung ano ang ginagawa ni Huang Feng. Sa makatuwid, sa 3 araw na ito, binuklat ni Huang Feng ang libu-libong aklat sa Scripture Pavilion at kinunan ang mga nilalaman sa loob. Ang nagwawalis na monghe ay walang nakitang kakaiba. Inisip na lang niya na si Huang Feng ay nagbabasa at lumulunok, kaya hindi siya naghinala. Siyempre, alam din ni Huang Feng na ang bagay na ito ay kapareho ng nakaraang USB flash drive. Siguradong hindi ito madadala sa totoong mundo. Gayunpaman, maaari pa rin siyang manatili sa mundong ito ng halos kalahating taon. Naniniwala siyang sapat na ang pagkakataong ito para maalala niya ang mga bagay sa miniature camera na ito. Haha, ang bait ko. Dahil lahat ng ito sa ganyang yaman. Sabi ni Huang Feng na may pagmamalaki ng ngiti. Paano makikilala ng mga tao sa panahong ito at espasyo ang ganitong uri ng produktong elektroniko? Sa makatuwid, kahit na nakita nila ang bagay sa kamay ni Huang Feng, hindi nila malalaman na ang bagay na ito ay talagang makakapag-record ng mga nilalaman ng napakaraming libro. Gamit ang aklat ni Yi Jinjing na natutunan na niyang ipagpalit sa libu-libong lihim na libro, kumikita ang transaksyong ito kahit gaano pa ito tingnan ng isang tao. Likas na ipinagmamalaki ni Huang Feng. Gayunpaman, ang Sweepang Monghe ay isang Diyos tulad ng pag-iral pagkatapos ng lahat. Natakot din si Huang Feng na may mapansin siya. Kaya naman, nang matapos ang 3 araw, hindi na siya makapaghintay na bumaba ng bundok. Paano siya magiging handa na magpatuloy sa pananatili doon? Young Master, ang kaharap ay parang sinumpaan mong kapatid. Nang nagmamalaki si Huang Feng, biglang sinabi ni Mei Jian kay Huang Feng. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at nakita ang isang pamilyar na figure na nakasakay sa isang kabayo. Masayang naglalakad ang figure na parang may iniisip. Kapatid ko talaga, nakita ni Huang Feng ang pamilyar na likod at bamulong sa sarili. Hindi niya inaasahang makikilala niya si Qiao Feng dito.
Agad niyang pinabilis ang kanyang kabayo at hinabol siya. Kuya, hintayin mo ako. Sigaw ni Huang Feng. Huminto ang nasa harapan at lumingon. Si Qiao Feng talaga. Tila medyo kakaiba siya nang makita niya si Huang Feng. Nang makalapit si Huang Feng, nagtanong siya, "Pangalawa, bakit ka nandito?" "May gagawin kasi ako kanina, kaya na-delay ako sa Shaolin Temple. Hindi ko akalain na makakasalubong ko si kuya noong bumaba ako ng bundok ngayon." "Kuya, hindi ka ba sumama kay third brother?" sabi ni Huang Feng. "Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat harapin, kaya naantala ako ng ilang oras," sabi ni Qiao Feng. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Qiao Feng, alam ni Huang Feng na narito siya upang wakasan ang huling relasyon sa kanyang ama, kaya't naantala siya ng ilang oras. Gayunpaman, tila wala siya sa magandang kalooban. Kung tutuusin, ngayon lang niya nakilala ang kanyang ama, at ngayon ay maghihiwalay na sila. Hindi na sila muling magkikita sa hinaharap. Medyo malungkot siya sa puso niya. Sa kabutihang palad, si Qiao Feng ay isang taong bukas ang isipan. Mabilis niyang inayos ang kanyang estado ng pag-iisip at sinabi kay Huang Feng, "Ikalawang kapatid." Ikatlong kapatid ay pumunta sa palasyo ng Kanlurang Xia upang habulin si Miss Wang. "Nabalitaan ko na ang emperador ng Kanlurang Xia ay naghahanap ng prince consort. Interesado ka ba na tingnan?" "Okay." Nangako si Huang Feng, "Hindi ako interesado dito, pero may gagawin ako sa Palace of West Xia." Hindi nagsinungaling si Huang Feng. Kahit na ang prinsesa ng Kanlurang Xia ay napakaganda, ang emperador ng Kanlurang Xia ay walang anak na lalaki, at ang prinsipe na asawa ay malamang na mamuno sa buong Kanlurang Xia. Gayunpaman, talagang walang pakialam si Huang Feng. Parang hindi siya naging emperador noon. Tsaka kalahating taon lang siya dito. Kahit na siya ang maging prince consort, hindi siya maaaring manatili dito. "Second brother, sinabi na sa akin ni third brother ang tungkol sa bagay mo dati. Pagdating natin sa West Xia, tutulungan ka naming mahanap siya." Tinapik ni Qiao Feng si Huang Feng sa balikat at sinabi, "Salamat, kuya." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Noong siya ay nasa Vulture Spirit Palace, sinabi niya kay Duan Yu ang tungkol sa kanyang bagay sa eye cellar ng Palace of West Xia. Hindi man ito masyadong detalyado, alam din ni Duan Yu ang relasyon nila ng babaeng iyon. Sa makatuwid, ang isang grupo ng mga tao ay sama-samang umalis at sumugod sa Kanlurang Xia. Sa daan, marami silang nakilala sa mundo ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, sa Imperial Edict na inilabas ng West Xia, walang paghihigpit sa saklaw ng pagpili ng prince consort. Kahit sino ay maaaring lumahok. Maraming tao ang gustong subukan ang kanilang kapalaran. Kapag sila ay pinalad na mapili, sila ay pumailang lang sa langit. Kabanata 1373. Nang dumating ang grupo ni Huang Feng sa periphery ng West Xia, nakilala nila ang grupo ni Duan Yu. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nag-iisa si Duan Yu. Marami pang tao. Kilala ni Huang Feng sina Azi at Wang Yuyan. Naroon din ang dalawang bata at magagandang babae. Iyon ang unang pagkakataon na nakita sila ni Huang Feng. Natural na tuwang-tuwa ang tatlong magkakapatid na makilala ang isa't isa. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Duan Yu, alam ni Huang Feng ang dahilan ng muling pagkikita nila ni Wang Yuyan. Lumalabas na labis na nalungkot si Wang Yuyan nang malaman niyang pumunta si Merong Fu sa West Xia upang makipagkompetensya para sa posisyon ng prince consort. Nang tumalon na sana siya sa bangin, naligtas siya ng 4 na kontrabida. Nagkataon na nakilala ng grupo ni Duan Yu ang 4 na kontrabida. Sa makatuwid, sumali si Wang Yuyan sa grupo ni Duan Yu. Para sa dalawa pang babae, halos nahulaan ni Huang Feng ang kanilang mga pagkakakilanlan nang marinig niya ang kwento ni Duan Yu tungkol sa pagkikita ni Wang Yuyan. Pagkatapos ng lahat, binasa ni Huang Feng ang nobelang Demigods and Semi-Devils nang higit sa 1 beses. Oo naman, ang dalawang dilag na ito ay sina Zhongling at Mu Wanqing. Pareho silang first-class beauties. Si Huang Feng ay medyo naiinggit sa mga romantikong pagkikita ni Duan Yu. Walang katapusang mga kagandahan sa paligid niya. Bagamat ang kanyang puso ay kay Wang Yuyan lamang, ang mga dilag na iyon ay nahuhumaling sa kanya at sinundan siya hanggang sa lahat. Matapos magtipon ang lahat, magkasama silang pumunta sa West Xia. Nalaman muli ni Huang Feng ang tungkol sa makamandag na dila ni Azi.
Walang pakialam ang babaeng ito sa nararamdaman ng ibang tao kapag nagsasalita siya. Sa kabutihang palad, hindi intensyon ni Huang Feng na makipag-ugnayan sa kanya. Bihira siyang makipag-usap sa kanya. Kinagabihan, nakapasok na ang lahat sa lungsod. Gayunpaman, dahil napakaraming bayani sa mundo sa pagkakataong ito, hindi sila makahanap ng matutuluyan. Sa huli, kinailangan nilang maghanap ng templong pansamantalang matutuluyan. Sa kabutihang palad, wala silang maraming mga kinakailangan para sa tirahan. Nang makita ang templong ito, naisip ni Huang Feng ang plot sa nobela. Sa nobela, tumira rin ang lahat sa templo dahil wala silang mahanap na bahay tuluyan. Dito rin naging mas malapit ang relasyon nina Duan Yu at Wang Yuyan. Kinabukasan, dumating ang isang emisaryo mula sa bansang Zixia at tinanggap sila sa isang malaking tirahan sa lungsod. Ngayon, ang lahat ay sa wakas ay mabubuhay ng mas comfortable. Pagkatapos magayos, inilabas ni Huang Feng sina Mei, Lan, Zhu, at Ju sa bahay. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pumunta sa West Xia upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng manugang ng emperador. Sa halip, hahanapin niya ang sarili niyang babae. Kaya naman, kapag may oras siya, syempre, gumagala siya at naghahanap ng mga pahiwatig. Hindi dumating si Shu Zhu. I wonder kung sino ang magiging prince consort ng Zixia Kingdom. Si Shu Zhu ay hindi naranasan na mapunta sa isang ice house, kaya natural na walang ganoong karanasan ang prinsesa ng Zixia Kingdom. I wonder kung anong mga kondisyon ang gagamitin para piliin ang prince consort, naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili habang naglalakad. Hindi nagulat si Huang Feng na pipiliin ng prinsesa ng Zixia Kingdom ang prince consort ng Zixia Kingdom. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang prinsesa ng Zixia Kingdom ay hindi nahuli ni Elder Tong ng Tianshan at Shuzu sa Ice House, ang prinsesa ng Zixia Kingdom ay tiyak na pipili ng prince consort ng Zixia Kingdom. Walang kakaiba dito. Gayunpaman, dahil hindi siya nahuli ni Elder Tong ng Tianshan, natural na walang kinalaman ang tanong ng prinsesa sa nangyari sa Ice House. Hindi rin dumating si Shuzu. Sa mga taong dumating this time, may posibilidad na may mapili. Marahil, talagang posible na si Merong Fu, na determinadong ibalik ang kanyang bansa, ay mapili. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, sa maraming tao na pumunta sa West Xia, ang kalagayan ni Merong Fu ay mabuti. Ayaw ni Huang Feng na maging prince consort ng Zixia Kingdom. Nasa puso lang ni Qiao Feng si Zhu at hindi maghahanap ng ibang babae. Para kay Duan Yu, ikakasal na siya kay Wang Yuyan, kaya natural, hindi siya ang magiging prince consort ng Zixia Kingdom. Sa makatuwid, ang Merong Fu ay talagang walang kalaban sa pagkakataong ito. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Ang sinumang gustong maging prince consort ng Zixia Kingdom ay maaaring maging prince consort ng Zixia Kingdom. Kailangan lang niyang maghanap ng sarili niyang babae. Young Master, hindi ba talaga tayo nakikipagkumpetensya para sa prince consort ng Zixia Kingdom sa pagkakataong ito? Tinanong ni Zhu Jian si Huang Feng habang naglalakad, hanggat hindi nakikipagkumpetensya sa iyo sina Child Duan at Master Qiao, sa palagay ko ikaw ay mapipili. Oo, si Child ay talented at magaling sa martial arts. Yung iba ay walang kapantay sa iyo, sabi din ni Lan Jian. Huwag kang magulo. Wala akong interes na maging prince consort ng Zixia Kingdom. Sapat na ang Vulture Palace at ang Xiaoyao faction na bahala dito. Nakangiting sabi ni Huang Feng, sinabi ko na sa inyo ang layunin ng pagpunta dito sa pagkakataong ito. Mag-ingat kayo at mag-ingat. Bukas, dadalhin ko kayong apat sa palasyo. Sa oras na iyon, maghihiwalay kayo at hahanapin siya. Huwag kayong madiskubre. Bago dumating, sinabi ni Huang Feng kina Mei, Lan, Zhu, at Ju ang tungkol sa sarili niyang mga bagay. Nagbigay din siya ng pangkalahatang paglalarawan ng hitsura ng kanyang babae. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayan sa pagguhit ni Huang Feng ay karaniwan, kaya walang paraan upang magbigay ng tumpak na hitsura. Naramdaman din ni Huang Feng na ang kabilang partido ay mas malamang na mula sa palasyo. Kaya naman, pagkatapos pumasok sa palasyo bukas, hahayaan niyang hanapin siya ng ibang mga babae. Siya naman, baka mapanood siya dahil sa prince consort election. Sa makatuwid, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataong makatakas. Oo, young master, sabay na sagot ng apat na babae.
Natural na hindi nila susuwayin ang mga utos ni Huang Feng. Bukod dito, hindi masama ang talento ng 4 na babae sa martial arts. Bagamat 4 na taong gulang pa lamang sila ay mga panginoong pangunang klase. Bagamat kakapasok pa lamang nila sa unang klase, ito ay napakabihirang. Hindi mahirap magtago sa palasyo. Hoy, young master, tingnan mo, hindi ba yan ang dakilang monghe mula sa kaharian ng tubo na nakita natin noon sa templo ng Shaolin? Sa oras na ito, biglang itinuro ni Mei Jian ang isang figure sa di kalayuan at sinabi kay Huang Feng. Nasaan siya? Nagmamadaling tumingin si Huang Feng. Oo naman, ang tao ay si Jiu Mazi. Hindi katakataka na nandito ngayon si Jiu Mazi. Kung tutusin, dumating din ang prinsipe ng kaharian ng tubo para lumahok sa halalan ng prince consort sa pagkakataong ito. Bilang state preceptor, tiyak na sasama si Jiu Mazi sa kanya. Nako hindi. Nang makita ni Huang Feng si Jiu Mazi, bigla niyang naalala na si Duan Yu ay binugbog ni Merong Fu sa tuyong balon noong araw bago sila pumasok sa palasyo. Kinumpirma din ni Wang Yuyan ang kanyang relasyon kay Duan Yu sa parehong araw. Nag-aalala rin si Huang Feng tungkol sa kaligtasan ni Duan Yu. Kahit na maswerte siya sa nobela, kung tutusin, marami na siyang binago. Sino ang nakakaalam kung siya ay talagang papatayin ni Merong Fu? Sundan natin siya, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinundan ni Huang Feng si Jiu Mazi kasama sina Mei, Lan, Zhu, at Ju, dahil sa nobela, malapit din sa tuyong balon si Jiu Mazi. Hanggat sinusundan nila si Jiu Mazi, mahahanap nila ang tuyong balon at mahanap si Duan Yu. Lumabas, hindi ka ba nagsasawa na sundan ako hanggang ngayon? Nang nasa labas na sila ng lungsod at nasa malayong lugar, biglang huminto si Jiu Mazi at lumingon. Kabanata 1374, natuklasan ba sila? Nakita ni Huang Feng ang ekspresyon ni Jiu Mazi at alam niyang tama ang hula niya. Natuklasan na siguro sila, kaya tumigil siya sa pagtatago at naglakad palabas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa kay Jiu Mazi. Bukod dito, kasama niya sina Mei, Lan, Zhu, at Ju. Young Master Huang. Bahagyang nagulat si Jiu Mazi nang makita si Huang Feng. Bagamat naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, hindi niya alam kung sino iyon. Master, saan ka ba pupunta sa sobrang pagmamadali? Lumapit sa kanya si Huang Feng at nagtanong. Masyadong masikip sa lungsod, kaya lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Wala itong kinalaman sa iyo, young Master Huang. Kinaikit ni Jiu Mazi ang kanyang mga mata. Master, huwag na tayong magpatalo. Lumabas ka sa pagkakataong ito dahil sa usapin sa pagitan ng aking pangatlong kapatid at ni Merong Fu, sabi ni Huang Feng. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Namilog ang mga talukap ni Jiu Mazi nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, ngunit hindi siya umamin. Master, kailangan mo pa bang itago sa ganitong oras? Sinabi ni Huang Feng, alam kong ang Tufan Kingdom lang ang iniisip mo. Gusto mong tanggalin ang pangatlong kapatid ko at si Merong Fu, ang dalawang katunggali ng prinsipe ng Tufan Kingdom. Gusto kong ipaalala sa iyo na ang pangatlong kapatid ko ay hindi sasali sa halalan ng Prince Consort. Nangako na sila ni Miss Wang sa isa't isa. Wala siyang pakialam sa posisyon ng Prince ay Consort sa pagitan niya at Miss. Siyempre alam ko ang tungkol sa bagay na namamagitan sa kanila, ngunit natatandaan ko na ito ay tanging hangarin lamang ni Young Master Duan. Pinsan lang ni Miss Wang ang nasa puso niya. Sabi ni Jiu Mazi, kanina pa yan. Sinabi ni Huang Feng, ngayon ay pinag-isipan na ito ni Miss Wang. Ang Tufan Kingdom lang ang inaalala ni Merong Fu, hindi siya. Sa pagkakataong ito, si Merong Fu ay sumasali sa halalan dahil sinira niya ang puso ni Miss Wang. Kaya naman ginawa niya ang Pact of 3 Lifetimes kasama ang aking ikatlong kapatid. Walang sinabi si Jiu Mazi. Siya ay naghuhusga kung si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Ayon sa infatuation ni Duan Yu kay Wang Yuyan, kung talagang may relasyon siya kay Wang Yuyan, hindi siya sasali sa halalan. Bukod dito, ang paglahok ni Merong Fu sa halalan ay makakasira sa puso ni Wang Yuyan. Master, nagdududa ka pa rin ba sa mga salita ko? Sinabi ni Huang Feng, inalis ni Merong Fu ang aking pangatlong kapatid. Hinahanap ko siya ngayon. Sinusundan kita dahil sa tingin ko alam mo kung nasaan sila. Paano mo nalaman na alam ko kung nasaan si Young Master Duan?
Maingat na tanong ni Geomazi. Hehe, laging iniisip ni Master ang Two Kingdom. Ngayong nandito na ang prinsipe ng Two Kingdom, siguradong papansinin ni Master ang iba pang kalaban ng prinsipe. Parehong malaki ang tsansa ng ikatlong kapatid ko at si Merongfu na maging manugang ng Emperor. Natural na papansinin sila ni Master. Tama ba ako? Ngumiti si Huang Feng. Young Master Huang, ikaw ay isang henyo. Sinabi ni Geomazi, alam ko kung nasaan sila. Kung gusto mong iligtas ang pangatlong kapatid mo, sumama ka. Panipi. Salamat, Master. Nagpapasalamat na sabi ni Huang Feng. Kahit alam niyang itatapon ni Merongfu si Duan Yu sa balon, hindi niya alam kung nasaan ang balon. Kaya naman pinili niyang sundan si Geomazi. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya si Duan Yu. Bahala ka, nakangiting sabi ni Geomazi. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay tila hindi komportable kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Huang Feng. Ayon sa nobela, si Geomazi ay masyadong sabik na isagawa ang minor faceless method at ang Yi Jingjing, na humantong sa isang nakatagong pinsala sa kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, ito ay isang napakaseryosong sitwasyon. Sa oras na ito, ang kanyang ugali ay naging medyo hindi mahuhulaan. Young Master, mag-ingat ka. Habang naglalakad na magkatabi sina Huang Feng at Geomazi, iniisip ang iba't ibang bagay, bigla nilang narinig ang sigaw ni Ni Jian. Agad na naramdaman ni Huang Feng ang panganib. Ang kanyang katawan subconsciously gustong umiwas sa gilid, ngunit huli na. Ang taong umatake sa kanya ay si Geomazi. Si Geomazi ay isa sa iilang master sa mundo ng demigods and semi-devils. Ngayong napakalapit na niya, natural na hindi siya papalampasan. Tumpak na tumama sa likod ni Huang Feng ang flame blade ni Geomazi at pinalipad si Huang Feng. Gayunpaman, ang epekto ay hindi masyadong kasiya siya kay Geomazi. Sa orihinal, si Geomazi ay lubos na nagtitiwala sa kanyang paglipat. Itong flame blade, hindi man lang siya nagpigil. Sa ganoong kalayuan, pagkatapos matamaan si Huang Feng, siya ay malubhang masusugatan kahit na hindi siya mamatay. Sa huli, nataman nga niya si Huang Feng, at si Huang Feng ay talagang pinalipad. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay hindi kasing seryoso ng kanyang naisip. Napakalakas ng iyong panloob na lakas. Tumingin si Geomazi kay Huang Feng, na kalahating nakahiga sa lupa, na may pangit na ekspresyon. Bagamat kalahating nakahiga si Huang Feng sa lupa at hindi makabangon sandali, ito ay isang matinding pinsala na dulot ng tama. Saglit lang ng pagka-suffocation, pero hindi naman malubha ang injury. Kahit na ang kung fu ni Geomazi ay makapangyarihan, ang kanyang panloob na lakas ay talagang hindi kasing husay ng kay Huang Feng. Gayunpaman, wala siyang masyadong naramdamang panloob na lakas mula kay Huang Feng ngayon. Nang makita niya ang laban ni Huang Feng at Ding Changqiu sa paanan ng Shaoxi Mountain, alam niyang makapangyarihan si Huang Feng. Gayunpaman, ipinagmamalaki ni Geomazi at hindi sineseryoso si Ding Changqiu. Naturally, hindi niya akalain na si Huang Feng, na tumalo kay Ding Changqiu, ay napakalakas. Nang makitang hindi niya kayang patayin si Huang Feng, gusto ni Geomazi na magpatuloy sa pag-atake kay Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, pinrotektahan na ni Melan, Zhu Ju, at Ju si Huang Feng sa likod nila. Sumigaw si Sister Mei, "Get into formation." Biglang nagsimulang gumalaw ang apat na paa ng babae ayon sa isang uri ng misteryosong hanay. Lahat ng apat na babae ay may mga kasanayan sa unang klase. Bagamat kakapasok lang nila sa first class realm at mas masahol pa kaysa kay Geomazi, ang apat na babae ay quadruplets, at ang kanilang mga isipan ay konektado. Bukod dito, nag-practice din sila ng coordinated attack formation. For a time, pantay-pantay silang naitugma kay Geomazi. Sa oras na ito, inaayos ni Huang Feng ang kanyang nigong at pinapagaling ang kanyang katawan. Sa orihinal, ang kanyang nigong ay napakalakas, at ang kanyang makapangyarihang nigong ay bumuo ng isang proteksyon na pader sa paligid ng kanyang katawan. Sa makatuwid, ang biglaang pag-atake ni Geomazi ay hindi masyadong nasaktan. Kasabay ng espesyal na enerhiya sa kanyang katawan, napakalakas niya para makabawi mula sa mga pinsala. Kaya naman, hindi nagtagal bago siya nakabawi. Pagkatapos ay tumayo siya at galit na tumingin kay Geomazi. "Naging pabaya ako," napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili.
Kung hindi dahil sa kanyang malakas na panloob na enerhiya, siya ay nasa panganib sa pag-atake ni Geomazi. Wala siyang bantay laban kay Geomazi. Malinaw na hindi mabuting tao si Geomazi. Dapat alam niya iyon, ngunit minamaliit pa rin niya ang mga panganib ng Jiang Ho. Kabanata 1375. Pagkatapos tumayo ni Huang Feng, pinandilatan niya si Geomazi at sinabing, "Geomazi, ano ang ibig mong sabihin?" Tumigil si Geomazi, gayon din ang apat na babae. Gayunpaman, pinalibutan nila si Huang Feng at maingat na tumingin kay Geomazi, handang umatake anumang oras. "Haha, hindi mo ba naiintindihan?" Tumingin si Geomazi kay Huang Feng at tumawa. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa makapangyarihang internal force ni Huang Feng at iniisip kung paano papatayin si Huang Feng. "Walang malalim na awayan sa pagitan nating dalawa," sabi ni Huang Feng. "Walang personal na puot sa pagitan natin." Gayunpaman, dahil pumunta si Young Master Huang sa West Xia upang lumahok sa pagpili ng Prince Consort, kung gayon ay may hidwaan sa pagitan natin. Ang sinumang humadlang sa aking prinsipe na maging Prince Consort ay dapat mamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Geomazi. Sa oras na ito, hindi na niya kailangang itago ang kanyang mali siya kay Huang Feng. Ang dahilan kung bakit gustong harapin ni Geomazi sina Merong Fu at Duan Yu ay dahil malakas silang kalaban ng kanyang prinsipe. Sa makatuwid, gusto niyang patayin sila bago isagawa ang pagpili ng Prince Consort. Si Huang Feng ay isa ring banta. Si Huang Feng ay hindi mahina. Kaya niyang talunin si Ding Changqiu, kaya isa siya sa pinakamagaling sa buong Jiang Ho. Bukod dito, si Huang Feng ang pinuno ng Xiaoyao sect at ang Palace Master ng Vulture Palace. Sa gayong mga pagkakakilanlan, si Huang Feng ay napakasilaw. Itinuring na siya ni Geomazi bilang isang malakas na kaaway ng kanyang prinsipe. Ngayong nagkita na sila, natural na gusto niyang patayin muna si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi napagtanto ni Huang Feng na ang kanyang mga kwalipikasyon ay napakahusay na kumpara sa iba. Noon pa man ay hindi niya pinapansin ang sarili dahil ayaw niyang sumali sa pagpili ng Prince Consort. Hindi siya nagpunta dito para sa prinsesa na hindi pa niya nakita noon. Kaya naman hindi niya pinansin ang sarili. Gayunpaman, malinaw naman, hindi siya papansinin ng iba. Nang makita ni Geomazi si Huang Feng dito, naramdaman niya na si Huang Feng ay isang malakas na kaaway. Hindi siya mas mababa sa Merong Fu at Duan Yu. "Geomazi, I don't care if you believe me or not, pero pagdating ko dito, hindi ko naisip na maging Prince Consort." Galit na sinabi ni Huang Feng, hindi niya akalain na ito ay para sa ganoong dahilan. "Pumunta ako dito para maghanap ng isang tao, wala akong interes sa posisyon ng Prince Consort." "Young Master Huang, sa oras na ganito, huwag kang magsinungaling sa kawawang monghe na ito." Si Geomazi ay halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Mas gugustuhin niyang maniwala na ibinigay ni Duan Yu ang posisyon ng Prince Consort para kay Wang Yuyan kaysa maniwala na hindi dumating si Huang Feng dahil sa halalan ng Prince Consort. Nang may sasabihin pa sana si Huang Feng, bigla niyang nakita ang isang dahon na lumilipad patungo sa kanya. Bagamat ito ay isang dahon lamang, naramdaman ni Huang Feng ang isang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula rito. Kung matamaan siya nito, inakala niyang masusugatan siya. Bahagyang ginalaw ni Huang Feng ang kanyang katawan upang maiwasan ang dahon at pagkatapos ay sinabi, "Manatili kayo rito, haharapin ko ang monghe na ito." Ang mga salita ni Huang Feng ay nakadirekta sa apat na babae. Malinaw, ang paulit-ulit na palihim na pag-atake ni Geomazi ay nagalit sa kanya. Walang balak si Huang Feng na magsabi ng anuman sa monghe na ito. Kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng monghe na ito. Nakita lang ni Huang Feng na ginamit lang ni Geomazi ang pinching flower finger technique na ginaya ng minor faceless technique. Alam ni Geomazi ang minor faceless technique at mas mahusay pa siya kaysa kay Huang Feng. Kung tutuusin, mas mataas ang talento ni Geomazi sa martial arts kaysa kay Huang Feng. Bukod dito, si Geomazi ay nag-practice ng minor faceless technique ng mas matagal kaysa kay Huang Feng. Sa tingin mo ikaw lang ang nakakaalam ng minor faceless technique. Ang mga paa ni Huang Feng ay tumapak sa rippling subtle steps, ngunit ang kanyang mga kamay ay nasimulate na ang Prajna palm gamit ang minor faceless technique. Isang palad ang bumaril ng isang halatang chi na lumipad patungo kay Geomazi.
Naitala ng miniature camera ni Huang Feng ang libu-libong lihim na martial arts ng Shaolin Temple. Sa mundong ito, kung sino ang higit na nakakaalam ng Kung Fu, dapat ay si Huang Feng. Mayroon siyang lahat ng uri ng Shaolin Temple Kung Fu. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng oras, nag-practice lamang siya ng ilang mga galaw. Dahil sa mahika ng minor faceless technique, basta alam niya ang mga galaw ng Shaolin Temple Kung Fu, maaari niyang gayahin ang mga ito. Nang makita ni Jiu Mazi ang pamamaraan ni Huang Feng, nanliit ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang rippling subtle steps sa ilalim ng mga paa ni Huang Feng, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Paano mo nalaman ang rippling subtle steps? Nakita na ni Jiu Mazi ang rippling subtle steps dati, ngunit tila si Duan Yu lang ang nakakaalam nitong Kung Fu. Isa rin itong top level na Kung Fu. Hindi niya inaasahan na malalaman din ito ni Huang Feng. Bakit hindi ko ito malalaman? Sabi ni Huang Feng habang papalapit kay Jiu Mazi. Ngayon pa lang, hindi kayang saktan ng kanyang Great Wisdom Palm si Jiu Mazi. Ngunit hindi pa nang hinaan ng loob si Huang Feng. Marami siyang alam. Hindi rin nakaugalian ni Jiu Mazi ang paghihintay sa kamatayan. Nang makita niyang papalapit si Huang Feng, naglahad siya ng palad, ngunit ang nataman niya ay ang after image ni Huang Feng. Malinaw, si Huang Feng ang nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito matamaan. Ang kahusayan ni Huang Feng sa rippling subtle steps ay hindi mas malala kaysa kay Duan Yu, ngunit ang Kung Fu ni Duan Yu ay mababa at walang karanasan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, maaaring gamitin ni Duan Yu ang rippling subtle steps upang maiwasan ang pag-atake ng ibang tao, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang rippling subtle steps para atakehin ang iba. Gayunpaman, alam ni Huang Feng kung paano gamitin ang rippling subtle steps. Marami siyang karanasan sa pakikipaglaban, at nakipag-away na siya kay Ding Changqiu noon. Sa daan patungo sa Zixia, madalas na nakikipagpalitan ng pointer si Huang Feng kay Qiao Feng, kaya hindi nagkulang si Huang Feng ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga nangungunang masters. Sa makatuwid, noong ginamit ni Huang Feng ang rippling subtle steps, hindi huminto ang kanyang mga paggalaw ng kamay, at sunod-sunod niyang natamaan si Jiu Mazi. Gayunpaman, si Jiu Mazi ay walang hindi nararapat na reputasyon. Kahit na ang rippling subtle steps ni Huang Feng ay mahiwagang at marami siyang kakaibang kakayahan, sa oras na ito, siya at si Jiu Mazi ay pantay na tugma. Napakahirap para sa kanya na talunin si Jiu Mazi sa maikling panahon. Kahit na gustong tumakas ni Jiu Mazi, maaaring hindi siya mapigilan ni Huang Feng. Para dito, parehong alam ni Huang Feng at Jiu Mazi. Nang makita ni Jiu Mazi na tila hindi niya ginustong talunin si Huang Feng, nagkaroon siya ng ideya na pansamantalang umatras. Kumpiyansa siya na kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan ni Huang Feng. Gayunpaman, nang gustong umatras ni Jiu Mazi, nagkaroon ng biglaang pagbabago. Ang minor faceless method at ang Yijin Jing sa kanyang katawan ay muling nagkasalungatan. Bigla niyang naramdaman na hindi komportable ang mga laman loob niya, at kumunat ang mga kilay niya. Medyo bumagal ang paggalaw ng kanyang mga kamay, at ang true chi sa kanyang katawan ay magulo. Tila nanganganib siyang mabaliw anumang oras. Magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Halos kapareho na niya ngayon si Jiu Mazi. Kaya may nakita siyang kaunting depekto kay Jiu Mazi. Not to mention na malaki ang pinagbago ni Jiu Mazi. Hindi lamang mabagal ang kanyang paggalaw, ngunit ang kanyang hininga ay hindi rin matatag. Paano pakakawalan ni Huang Feng ang ganitong pagkakataon? Kabanata 1376. Iniunat ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kanang kamay ni Jiu Mazi. Ang kanyang hintuturo at gitnang daliri ay magkadikit, mahigpit na nakahawak sa palso ni Jiu Mazi. Nagbago ang mukha ni Jiu Mazi. Gusto niyang kumawala, ngunit napakahirap. Bukod dito, dahil sa matinding pakikipaglaban kay Huang Feng, ang salungatan sa pagitan ng dalawang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay naging mas matindi. Pulang-pula ang kanyang mukha, at maging ang kanyang balat ay nagsimulang mamula, parang lutong hipon. Tiningnan ni Huang Feng ang katawan ni Jiu Mazi, na medyo napalaki, at tila naiintindihan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa nobela, si Jiu Mazi ay hindi sesepian ng Diablo, ngunit ang kanyang panloob na puwersa ay hinihigop ni Duan Yu, kaya siya ay naligtas. Sa pag-iisip na si Duan Yu ay sumisipsip ng panloob na puwersa ni Jiu Mazi,
Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Oo, naa-absorb ito ni Duan Yu, at naa-absorb ko rin. Ngayon ay halatang may problema ang katawan ni Jiu Mazi, at ganap ko na siyang makokontrol. Bukod dito, alam ni Duan Yu ang Dark North Divine Power, at alam ko rin ang Dark North Divine Power, kaya walang dahilan para hindi ko ito ma-absorb. Third kuya, sorry, itong internal force ni Jiu Mazi, gusto ko. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos, inilunsad niya ang Dark North Divine Power at nagsimulang sumipsip ng panloob na puwersa ni Jiu Mazi. Anyway, si Duan Yu ay hindi isang taong mahilig magsanay ng martial arts. Sayang ang pagbibigay sa kanya ng sobrang lakas ng loob. Siya ay mas handa na gumugol ng oras at lakas sa paghabol sa mga kababaihan at kasiyahan sa buhay. Hindi malaking kawalan para sa kanya ang pagsipsip ng panloob na puwersa ni Jiu Mazi. Nang magsimulang sumipsip si Huang Feng sa panloob na puwersa ni Jiu Mazi, naramdaman din ito ni Jiu Mazi. Nagpupumiglas ang kanyang mukha, at gusto niyang kumawala sa kontrol ni Huang Feng at huwag hayaang makuha ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa. Gayunpaman, sa oras na ito, may problema sa kanyang katawan. Walang paraan para makawala sa kontrol ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Bilang isang henyo sa martial arts, tiyak na alam ni Jiu Mazi ang nangyari sa kanya. Sinapian ng demonyo, ito ang ibinabala sa kanya ng nagwawalis na monghe noon sa Shaolin Temple, ngunit sa oras na iyon, hindi ito sineseryoso ni Jiu Mazi. Ngayon, tila hindi nagsinungaling sa kanya ang monghe. Talagang sabik siya sa pagsasanay, na naging sanhi ng pagsalungat ng panloob na puwersa sa kanyang katawan sa panloob na puwersa. Naramdaman ni Jiu Mazi na lalong lumalabo ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting lumalawak, at ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay patuloy na dumadaloy kung saan-saan. Hindi nito pinakinggan ang kanyang kontrol, gumagala ito sa kanyang katawan, sinisira ang kanyang mga meridian at ilang mga organo. Nang makaramdam siya ng desperada, bigla niyang naramdaman ang panloob na puwersa sa kanyang katawan, ang panloob na puwersa sa kanyang katawan, na para bang naaakit ito ng magnet, sumugod ito sa parehong direksyon, at sa direksyon na iyon, kung saan ang kamay ni Huang ay ang kanyang palso, at ang direksyon na iyon, kung saan hinawakan ni Huang Feng ang kanyang palso. Sa oras na ito, si Jiu Mazi ay walang oras na magalit kay Huang Feng dahil sa pagsipsip ng kanyang panloob na puwersa. Medyo natuwa pa nga siya, dahil unti-unti nang nawawala ang internal force na nagpapahirap sa kanya. Unti-unting naging komportable ang kanyang katawan, at unti-unti niyang nakontrol ang kanyang katawan. Tuwang-tuwa din si Huang Feng dahil malinaw niyang naramdaman na ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Ito ay si Jiu Mazi, at siya ay nasa huling yugto ng Demigods and Semi-Devils. Sa oras na ito, si Jiu Mazi ay halos kapareho ni Qiao Feng. Ang kanyang lakas ay medyo malakas, at maging ang kanyang panloob na puwersa ay mas malakas kaysa kay Qiao Feng. Bilang resulta, ang panloob na puwersang ito ay kanya na ngayon. Bagamat mayroon na si Huang Feng ng panloob na puwersa ng tatlong elder ng Xiaoyao sect, tiyak na hindi siya magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng higit pang panloob na puwersa. Pagkaraan ng halos 10 minuto, sa wakas ay binitawan na ni Huang Feng si Jiu Mazi. Ang katawan ni Jiu Mazi ay biglang bumagsak sa lupa, at ang mukha ni Huang Feng ay bahagyang namula, na parang may mga ripple sa kanyang mukha, at ang kanyang panloob na puwersa ay mas sagana. Salamat sa iyong tulong, Young Master Huang. Sa pagkakataong ito, tumayo si Jiu Mazi at sinabi kay Huang Feng na nakadikit ang mga palad, puno ng sinseridad ang mukha nito. I absorbed all your internal force, and you still want to thank me. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa oras na ito, at tumingin kay Jiu Mazi na may pagdududa. Ngayon lang, malapit nang bumagsak ang katawan ko. Kung hindi na-absorb ni Young Master Huang ang lahat ng internal force ko, sisubog na sana ang katawan ko, kaya natural, kailangan kong magpasalamat kay Young Master Huang. Dahan-daang sabi ni Jiu Mazi. Sa oras na ito, dahil nawala ang kanyang panloob na puwersa, siya ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao, ngunit ang kanyang mukha ay napakalma, at kahit na may bahagyang pakiramdam ng kaginhawaan. Bahagyang tumanggo si Huang Feng, malinaw din siya sa sitwasyon ni Jiu Mazi.
ngunit nagulat pa rin si Huang Feng na kaya niyang malaman ito ng napakabilis. Master, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Tinanong ni Huang Feng ang tanong na ito para sa isang dahilan. Dati, si Jiu Mazi ang state preceptor ng Tufan Country dahil malakas siya, pero ngayon, kung wala ang internal force niya, isa lang siyang ordinaryong monghe, obviously, hindi siya nababagay na magpatuloy na maging state preceptor. Plano kong bisitahin ang mga templo ng bawat bansa isa-isa upang talakayin ang Budismo. Sinabi ni Jiu Mazi na nakadikit muli ang kanyang mga palad, ang kanyang mukha ay solemn, malabong parang isang monghe na nakamit ang Dao. Master, handa ka bang isuko ang iyong kung fu? Tanong ni Huang Feng. Masyado akong matigas ang ulo noon, ang buhay ay parang panaginip, ang lahat ay parang bula. Sabi ni Jiu Mazi, pagkatapos ay kinuha niya ang isang libro mula sa kanyang mga braso at iniabot ito kay Huang Feng, na nagsasabing, ito ang Yi Jin Jing, ng Shaolin Temple. Mangyaring ipasa ito sa Shaolin Temple, maaari itong ituring bilang pagtupad sa isang hiling ng master na ito. Walang problema, kinuha ni Huang Feng ang aklat na Yi Jin Jing at sinabi. Hindi niya inaasahan na kakabigay lang niya ng Yi Jin Jing na libro, at ngayon ay nakakuha na siya ng isa pa. Gayunpaman, medyo kakaiba si Huang Feng, paano nakuha ni Jiu Mazi itong Yi Jin Jing na libro? Sa nobela, nakuha ni Jiu Mazi ang aklat na Yi Jin Jing sa pamamagitan ni Yu Tanji. Ngunit nasa kamay na niya ang aklat ni Yu Tanji, kaya saan nakuha ni Jiu Mazi ang aklat na ito? At saka, si Master Duan ay nasa nayon 3 milya sa unahan, nandoon din si Merong Fu. Kung hinahanap ni Master Huang ang iyong pangatlong kapatid, maaari kang pumunta doon. Sabi ni Jiu Mazi. Pagkatapos nito, muling yumuko si Jiu Mazi kay Huang Feng at umalis, nang walang kaunting pag-aatubili at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumingin si Huang Feng sa likod ni Jiu Mazi at nakaramdam ng kaunting emosyonal. Bagamat nawala ng internal strength si Jiu Mazi, halatang isang hakbang na lang siya palapit sa pagiging isang kilalang monghe, na maaaring ituring na isang blessing in disguise. Si Huang Feng ay walang gaanong oras para makaramdam ng emosyonal, medyo nag-aalala pa rin siya kay Huang Feng. Matapos makitang umalis si Jiu Mazi, dinala niya ang 4 na babae at pumunta sa nayon upang tingnan kung kailangan ni Duan Yu ng tulong. Kabanata 1377. Anong ginagawa mo? Pagkalipas ng ilang minuto, nang dumating si Huang Feng sa nayon na binanggit ni Jiu Mazi, nakita niya sina Duan Yu at Wang Yuyan na magkahawak kamay at matamis na nakatingin sa isa't isa. Ang pagmamahal sa kanilang mga mata ay makikita ng sinuman basta't hindi sila bulag. Hindi inaasahan ni Huang Feng na kapag sumugod siya, ipapakita nilang dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Akin na si little sister yan. Sabi ni Duan Yu na may matamis na ngiti. Kahit noong dumating si Huang Feng, hindi niya binitawan ang kamay ni Wang Yuyan. Tiningnan din ni Wang Yuyan si Duan Yu na may matamis na mukha. Siya ay medyo nahihiya, ngunit hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Duan Yu. Congratulations sa inyong dalawa. The lovers finally found their way together. Nakangiting sinabi ni Huang Feng, ang katapatan ay maaaring ilipat ang mga bundok. Pangatlong kapatid, sa wakas ay nahanap mo na ang iyong paraan. Salamat, pangalawang kapatid. Nakangiting sabi ni Duan Yu. Dahil maayos si Duan Yu at nakumpirma ang kanyang relasyon kay Wang Yuyan, walang binanggit si Huang Feng tungkol kay Jiu Mazi. Sa paliwanag ni Duan Yu, alam ni Huang Feng na nahuli siya ni Merong Fu at pagkatapos ay tumalon si Wang Yuyan sa balon. Sa oras na iyon ay umabot sa isang breakthrough ang kanilang relasyon. Pagkatapos nito, si Huang Feng, Duan Yu, at ang iba pa ay bumalik sa kanilang tirahan. Nang makita ng lahat na nakabalik na si Duan Yu, gamaan ang pakiramdam nila, lalo na ang mga taga Zenan Manor. Bago ito, hindi nila mahanap si Duan Yu. Kahit anong pilit nila, ngayong nakita nilang ligtas na nakabalik si Duan Yu, tuwang-tuwa silang lahat. Hindi ko alam kung nasaan siya. Tiningnan ni Huang Feng ang matamis na mukha ni Duan Yu at Wang Yuyan at naisip ang layunin ng pagpunta niya rito. Nakakalungkot na kinumpirma ni Duan Yu at Wang Yuyan ang kanilang relasyon, ngunit wala siyang anumang mga pahiwatig. Si Huang Feng ay medyo nababalisa. Kung tutuusin, matagal na niyang hindi nakikita si Wang Yuyan. Natatakot siya na baka may mangyari.
Kinaumagahan, pagkatapos mag-impake ni Huang Feng at ng iba pa, pumunta sila sa Imperial Palace ng West Xia. Pumunta doon si Huang Feng dahil gusto niyang isama sina Mei, Lan, Zhu, at Ju. Gusto niyang makalusot sila sa Imperial Palace para mahanap niya sila. Nakumpirma na nina Duan Yu at Wang Yuyan ang kanilang relasyon, ngunit napagkasundoan na nilang dumalo sa kasal. Kung bigla silang nagpasya na huwag pumunta, ang emperador ng Zixia ay maaaring magalit. Matapos makapasok ang lahat sa palasyo, humanap ng dahilan si Huang Feng para pumunta sa banyo at umalis kasama sina Mei, Lan, Zhu at Ju. Maghiwalay at suriin. Mag-ingat, sabi ni Huang Feng. Oo, young master. Sumagot sina Mei, Lan, Zhu, at Ju. Pagkatapos noon, kanya-kanya silang lakad. Hindi nagtagal, kumuha sila ng tig-isang set ng mga damit ng kasambahay ng palasyo at nagsimulang maghanap sa palasyo. Pagkaalis ni Mei, Lan, Zhu, at Ju, binalak ni Huang Feng na bumalik sa bulwagan. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili ng prince consort ay magsisimula na. Kahit na ayaw niyang maging prince consort, kailangan niyang ipakita ang kanyang mukha. Kung hindi, maaaring magkaroon ng problema. Kung siya ay nagpakita, maaari siyang gumanap ng mas malala at direktang mabaigo sa pagpili. Bukod dito, medyo na-curious din si Huang Feng tungkol sa pagpili ng prince consort sa pagkakataong ito. Hindi niya alam kung anong klaseng tanong ang itatanong ng prinsesa. Si Shuzu ay hindi dumating, at ang prinsesa ay hindi dinala sa bahay ng yelo ng Tianshan Mountain Tong. Malinaw, ang tanong ay walang kinalaman sa bahay ng yelo. Gayunpaman, nang si Huang Feng ay babalik na sana sa bulwagan, dumaan siya sa bahay ng yelo at huminto kaagad. Tumangala si Huang Feng sa bahay ng yelo. Nang siya, ang Tianshan Mountain Tong, at si Li Qiushui ay umalis sa ice house, ang ice house ay nawasak. Gayunpaman, pagkatapos ng mga araw na ito ng paglilinis, ang bahay ng yelo ay naibalik muli. Walang gaanong pagkakaiba kumpara sa dati. Ang mga bagay ay nananatiling pareho, ngunit ang mga tao ay nagbago. Tumingin si Huang Feng sa bahay ng yelo at nag-isip ng may kaunting emosyon. Sa oras na iyon, nakilala niya ang taong iyon sa bahay ng yelo at nakipagtalik sa kanya ng higit sa isang beses. Sa huli, hindi niya alam ang pangalan o pagkakakilanlan ng kausap. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Huang Feng ang hitsura ng kausap. Hindi niya akalain na ito ay isang panaginip tulad ni Shuzu. Pilit niyang inaalala ang hitsura ng kausap. Gayunpaman, mahirap hanapin ang ibang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura ng kausap. Kung tutuusin, masyadong malaki ang palasyo. Gayunpaman, hindi sumuko si Huang Feng. Sa pagkakataong ito, dinala niya rito sina Mei, Lan, Zhu, at Ju para dumami ang mga tao. Kung hindi pa rin ito gagana, binalak ni Huang Feng na magpadala ng mas maraming tao mula sa Vulture Palace. Marami pa ring eksperto sa Vulture Palace. Naniniwala si Huang Feng na hanggat nagsisikap siya ng husto, mahahanap niya ang ibang tao. Hoy, bakit parang pamilyar ang figure na iyon? Nang tatalikod na sana si Huang Feng at umalis sa bahay na yelo, nalaman niyang sa kabilang bahagi ng bahay na yelo, mayroon ding isang figure na umaalis. Medyo malayo ang lokasyon ng bahay na yelo. Kahit maghapon, kakaunti lang ang dumadaan dito. Gayunpaman, ang taong nakita ngayon ni Huang Feng ay nag-iisa, at ang figure ay napakapamilyar. Siya yun. Biglang sumigaw si Huang Feng, ngunit gumalaw na ang kanyang mga paa. Sa sumunod na segundo, nagpakita na siya ng mahigit 10 metro ang layo, at ang buong katawan niya ay direktang sumuntok sa umaalis na figure. Ikaw talaga. Lumipat si Huang Feng sa harap ng tao sa isang kisap mata at sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang hitsura ng kausap. Ang taong ito, tulad ng hula niya, ay ang taong iniisip niya araw at gabi. Tama, ang taong nakita ni Huang Feng ngayon ay ang babaeng nakasex niya sa ice house. Nagulat si Huang Feng. Medyo nag-aalala pa rin siya kung mahahanap niya ang kabilang partido. Sa huli, ang kabilang partido ay talagang lumitaw sa kanyang harapan. Paano maihahambing si Huang Feng sa sorpresa? Sino ka? Bakit ka nandito? Gayunpaman, mukhang hindi nakilala ng taong iyon si Huang Feng. Ang biglaang pagsulpot ni Huang Feng ay nagmukhang takot sa kabilang partido, at may kaunting gulat sa kanyang mukha. Ako ito, mabilis na sinabi ni Huang Feng, hindi mo ba ako naaalala? Sino ka?
Bakit naman kita makikilala? Umalis ka, o sisigaw ako ng tulong. Bagaman natatakot ang babae, pagkatapos na isipin kung nasaan siya, binalaan niya si Huang Feng. Hindi mo talaga ako naaalala. Si Huang Feng ay medyo nalungkot at medyo nabigo. Marahil ay iniisip niya ang tungkol sa kabilang partido, at ang kabilang partido ay matagal nang nakalimutan tungkol sa kanya. Ang babae ay labis na natakot at naguguluhan. Naghanda pa siyang sumigaw ng tulong. Gayunpaman, pagkatapos makita ang malungkot na hitsura ni Huang Feng, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang walang dahilan. Sino ka? Nagkita na ba tayo dati? Panipi. Oo naman, sabi ni Huang Feng sa mababang mod. Pagkatapos, tumingin siya sa bahay ng yelo sa likod niya at sinabing, nandito na. Ikaw kasi. Ang babae ay nagtataka pa rin kung si Huang Feng ay isang rapist, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, bigla siyang sumigaw sa pagtataka, ikaw ba talaga ito? Pagkatapos magsalita, nang hindi hinintay na sumagot si Huang Feng, tuwang-tuwang sinabi ng babae, oo, hindi nakakagulat na naramdaman ko na medyo pamilyar ang boses mo. Naaalala mo, nagulat na sabi ni Huang Feng. Sabi ng babae. Bagamat sinabi lang ni Huang Feng na nakita niya siya sa bahay na yelo na ito, natitiyak kaagad ng babae na si Huang Feng ang taong namimiss niya araw-araw sa panahong ito. Dahil, maliban sa taong iyon, wala siyang nakitang ibang tao sa bahay na ito ng yelo. Magaling! Akala ko nakalimutan mo na ako. Masayang sabi ni Huang Feng, puno ng pagtataka ang mukha niya, pero, bakit hindi mo ako nakilala ngayon? Marami kaming nakilala dati. Sa tagal ng panahon na iyon, halos gusto na nating magkita tuwing ilang gabi, di ba? Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, namula ang mukha ng babae. Natural na naalala niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa sa panahong iyon. At ang mga salita ni Huang Feng ay nagpasigurado sa kanya na si Huang Feng ang taong iyon. Masyadong madilim dyan kapag gabi. Hindi ko makita ang itsura mo. Nahihiyang sabi ng babae, pagkatapos ay tumungala kay Huang Feng at masayang sinabi, sa panahong ito, palihim kitang hinahanap, ngunit wala akong nakitang anumang palatandaan. Ngayon, sa wakas ay nakita na rin kita. Parehong masaya si Huang Feng at ang babae na muling nagkita. Magkahawak kamay silang dalawa at nagtapat sa isa't isa. Sa oras na ito, alam din ni Huang Feng na ang pangalan ng babae ay Li Qingluo. Ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala si Huang Feng ngayon ay dahil hindi mataas ang kanyang cultivation. Bagamat madalas niyang makilala si Huang Feng sa panahong iyon, napakadilim ng paligid. Bilang karagdagan, dahil sa gamot na ibinigay ni Tian Shantong, hindi niya makita ng malinaw ang hitsura ni Huang Feng. Ang boses lang ni Huang Feng ang naaalala niya, at kahit ang boses nito ay hindi masyadong malinaw. Sa orihinal, alam lang ni Li Qingluo na ang lugar na dinala sa kanya ay ang Ice House ng Imperial Palace, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang Ice House. Hanggang sa gumuho ang Ice House ng Imperial Palace dahil sa away ni Tian Shantong at Li Keshui, alam niyang ito ang lugar na ito. Nang maglaon, namatay si Tian Shantong, at wala nang nakahuli sa kanya muli. Halos araw-araw niyang nililibot ang Ice House na ito, iniisip na kapag may nangyaring milagro at hahayaan siyang makilala muli ang taong nasa panaginip niya. Kaya ganyan, biglang naintindihan ni Huang Feng. Tama, sino ka ba talaga? Bakit madalas kang naglalakad dito mag-isa? Noong unang nakita ni Huang Feng si Li Qingluo ay naglalakad mag-isa sa Imperial Garden. Ngayong nakita niya ito, naglalakad na naman itong mag-isa. Hulaan mo. Mapaglarong ngumiti si Li Qingluo kay Huang Feng. Sa panahong ito, masama ang loob niya. Ngayong nakita niya si Huang Feng, sa wakas ay masaya siya at bumalik sa kanyang orihinal na mapaglaro at cute na hitsura. Lalo na ngayong kaharap niya si Huang Feng, wala siyang itatago. Napakaganda ni Li Qingluo, hindi mas mababa sa mga babae ni Huang Feng sa lupa. Noon, sinabi ni Tian Shantong na siya ay walang kapantay sa kagandahan. Bukod dito, nagulat si Huang Feng nang makitang sila ni Wang Yuyan ay medyo magkamukha. Gayunpaman, si Wang Yuyan ay parang isang engkanto sa langit, medyo malamig, habang si Li Qingluo ay parang isang engkanto na bumaba sa lupa, matalino at cute. Kabanata 1378, Prinsesa, 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 nakangiting sabi ni Huang Feng. Hulaan mo, niyakap ni Li Qingluo ang braso ni Huang Feng at sinabi, I think it's a prinsesa.
Huang Feng ay gumawa ng random na hula. Tama ka. Kinaikit ni Li Qinglo ang kanyang mga mata at ngumiti. Halatang halata ang dalawang dimples ng mukha niya. Prinsesa ka talaga. Hindi ko inaasahan yun. Sinabi ni Huang Feng, tama, mayroon ka bang nakatatandang kapatid na babae o nakababatang kapatid na babae na magiging prince consort ngayon? Inilibot ni Li Qinglo ang kanyang mga mata at sinabing, nandito ka rin para sa posisyon ng prince consort. Siyempre hindi, sinabi ni Huang Feng, nandito ako para sa iyo. At saka, nandito rin ang aking kuya at pangatlong kapatid. Sinasamantala ko ang pagkakataong ito para makapasok sa palasyo. Tumango si Li Qinglo na may kasiyahan at sinabing, at least may konsensya ka pa rin at hindi mo ako kinalimutan. Araw-araw kitang iniisip at hinihintay na makita mo ako. Alam ko, niyakap siya ni Huang Feng at sinabing, naantala ako ng ilang bagay. Kung hindi, matagal na akong nakarating. Okay, ipinikit ni Li Qinglo ang kanyang mga mata ng comfortable sa mga bisig ni Huang Feng. Matagal na niyang iniisip ang yakap na ito. Gayunpaman, maaari lamang itong lumitaw sa kanyang mga panaginip araw-araw. Ngayon, sa wakas ay naging isang katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Li Qinglo mula sa mga bisig ni Huang Feng. Tumingin siya kay Huang Feng na may pagmamalaki ng ngiti at nagtanong, ayaw mo talagang sumali sa pagpili ng prince consort ngayon? Hindi, umiling si Huang Feng at sinabi, kung gayon ang maaari ko lamang hilingin sa kanila na bumalik ng direkta. Sabi ni Li Qinglo, anong ibig mong sabihin? Bahagyang nalito si Huang Feng. Tapos, nanlaki ang mata niya at hindi makapaniwalang, prinsesa ka. Lagi akong prinsesa. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Huang Feng, si Li Qinglo ay ngumiti ng mas buong pagmamalaki. No, I mean, ikaw ang prinsesa na. Magiging prince consort ngayon, sabi ni Huang Feng. Oo, nakangiting tumango si Li Qinglo. Sa totoo lang, wala akong kapatid na babae. Ako lang ang prinsesa sa palasyo, Prinsesa Yinchuan. Ikaw talaga, hindi makapaniwalang sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang pangalan ni Prinsesa Yinchuan. Siya talaga ang pangunahing karakter ng seleksyon na ito. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang prinsesang ito ay ang prinsesa ni Xu Zhu sa nobela. Noong una, inakala ni Huang Feng na ang babaeng ito ay basta-basta nahuli ng Tianshan Elder, kaya wala siyang dapat gawin sa prinsesa sa nobela. Si Tianshan Elder ang sumunod sa kanya at nalaman niyang nakilala niya ang babaeng ito noon, kaya nahuli siya nito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang taong nahuli ni Elder Tong ng Tianshan ay si Menggu. Ang taong nakilala niya sa Imperial Garden noong gabing iyon ay si Menggu. Ito ay masyadong nagkataon. Siyempre ako yun. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Huang Feng, natuwa si Li Qinglo. Tuwang-tuwa siya. Ang dahilan ng pagpili na ito ay para akitin ka. Isa kang mahusay na bayani, kaya tiyak na malalaman mo ang tungkol dito. Sa pagkakataong ito, hiniling ko sa aking ama na ipadala ang imperial na utos sa lahat ng nakapaligid na bansa. Tiyak na malalaman mo ang tungkol dito, kaya't hinihintay kitang magpakita. So sinasabi mo na ang prince consort selection sa pagkakataong ito ay ako ang lalabas. Oo, tumango si Li Qinglo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Hindi niya alam ang partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng, kaya umaasa lang siya na ang kautusang ito ay maakit si Huang Feng. Anong gagawin mo kung hindi ako nagpakita? Sabi ni Huang Feng. Siyempre wala akong pipiliin sa kanila. Sinabi ni Li Qinglo nang walang pag-aalinlangan. Talagang pinaghandaan niya ito. May naisip pa siyang sagot. Paano kung hindi mo ako mapansin kapag nandito ako? Tutal hindi mo naman ako nakita, tanong ulit ni Huang Feng. Marunong akong magtanong, sabi ni Li Qinglo. Bagamat hindi pa kita nakikita, pareho tayo ng memorya tungkol sa ice cellar na ito. Ang ibang tao ay hindi. Tumango si Huang Feng. Ito ay medyo katulad sa nobela. Lihim na nadama ni Huang Feng ang swerte na nakilala niya ito ng maaga. Kung hindi, mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang lugar para sa kanya ay hindi lamang isang ice cellar. Tapos naisip mo na ba na may iba na akong babae? Sabi ni Huang Feng. Kailangan niyang linawin ito. Ayaw niyang itago ito kay Li Qinglo. Sa katunayan, hindi niya ito maitatago sa kanya. May iba ka talagang babae. Malungkot na tiningnan ni Li Qinglo si Huang Feng.
Hindi naman sa hindi niya naisip iyon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang alam tungkol kay Huang Feng noon. Sa kanyang puso, si Huang Feng ay isang dakilang bayani. Normal lang sa ganoong tao ang mang-akit ng mga babae. Hindi naman katakataka na may iba siyang babae. Oo, tumango si Huang Feng. Tinitigan ni Li Qinglu si Huang Feng. Sa huli, humiga siya sa mga bisig ni Huang Feng at bamulong, "Bad guy, bakit hindi kita maiwan?" Malinaw, nagpa siya si Li Qinglu na sundan si Huang Feng sa huli. Kung tutuusin, naisip na niya ang sitwasyong ito noon at nakapili na siya. Kaya lang mas malinaw na siya sa sarili niyang mga iniisip ngayon. Sa katunayan, sa mundong ito, normal lang sa isang lalaki na magkaroon ng maraming babae. Gayunpaman, si Li Qinglu ay isang prinsesa. Ayon sa mga patakaran, ang prince consort ay maaari lamang magkaroon ng isang babae, isang prinsesa. Natural na gusto ni Li Qinglu na siya lang ang mahalin ng kanyang lalaki. Gayunpaman, mayroon ng ibang babae si Huang Feng ngayon. Siya ay isang latecomer. Hindi niya mabitawan si Huang Feng sa kanyang puso, kaya tanggapin na lamang niya ito. Nakaramdam din ng kaunting emosyonal si Huang Feng. Sa kabutihang palad, normal na magkaroon ng maraming asawa sa mundong ito. Kahit na ang pagkakakilanlan ni Li Qinglu ay espesyal, ang kanyang pagtanggap sa ganitong uri ng bagay ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga kababaihan sa totoong mundo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, naghiwalay ang dalawa at nagtungo sa front hall. Bagamat nakilala na ng dalawa ang isa't isa, ipinadala na ang naunang kautusan. Dumating na rin ang mga bayani sa mundo at naghihintay. Dapat isagawa ang pagpili ng prince consort. Gayunpaman, parehong alam ni Huang Feng at Li Qinglu na ito ay para lamang palabas. Ang huling resulta ay napagpasyahan na. Pangalawang kapatid, saan ka nagpunta? Magsisimula na ang pagpili ng prince consort. Nang bumalik si Huang Feng sa dating bulwagan, lumapit si Duan Yu at nag-aalalang nagtanong. Si Duan Yu ay mayroon ng Wang Yuyan. Natural, ayaw niyang maging prince consort. Si Qiao Feng lamang ang nasa puso ni Qiao Feng, kaya imposible para sa kanya na maging prince consort. Sa makatuwid, kapwa umaasa sina Qiao Feng at Duan Yu na maaaring mapili si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, naisip nila na si Huang Feng ay hindi mas masama kaysa sa iba. Siya ay ganap na karapat-dapat na maging prince consort. Pumunta ako sa banyo, sabi ni Huang Feng. Alam din niya ang iniisip ni na Duan Yu at Qiao Feng, ngunit hindi niya gustong maging prince consort noon. Ngayon, halatang nagbago ang isip niya. Kabanata 1379. Natatakot ako na alam niyang wala na siyang pag-asa na maging prince consort, kaya gusto niyang tumakas, haha. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matambok na figure ay tumawa at sinabi. Bagamat hindi niya tinukoy kung sino ang tinutukoy niya, alam ng lahat ng naroroon na si Huang Feng ang tinutukoy niya. Nilinga ni Huang Feng ang kanyang ulo at nakita na ang taong nagsalita ay ang prinsipe ng Tufan. Bagamat tinawag siyang prinsipe, nasa 40 na siya. Dumating pa rin siya para lumahok sa pagpili ng prince consort sa edad na ito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Kahit yung klaseng pangit na walang kakayahan at mukhang mas matanda ay pwedeng sumali. Sa tingin ko, walang nakakaramdam dito na wala silang pag-asa, sabi din ni Huang Feng. Ikaw, sinong sinasabi mo? Nakita ng prinsipe ng Tufan na ang lahat ay nakatingin sa kanya na may panlilibak at naunawaan na si Huang Feng ay nagsasalita tungkol sa kanya. Bagamat medyo matanda na siya, nadama ng prinsipe ng Tufan na mayroon pa rin siyang malaking pag-asa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang prinsipe. Sa kanyang opinyon, tiyak na pipiliin siya ng prinsesa ng Zixia, isang taong may prominenteng pagkakakilanlan, at hindi ang mga taong ito na mukhang barbaro sa ilang. Maiintindihan mo kung sino ang tinutukoy ko, sabi ni Huang Feng. Ikaw, dumating na ang kanyang Royal Highness the Princess. Nang may gustong sabihin ang prinsipe ng Tufan, napatahimik siya sa sigaw ng dalaga. Bagamat sobrang tiwala niya, ayaw niyang mag-perform ng masama sa harap ng prinsesa. Napatingin ang lahat sa direksyon ng katulong na babae. Oo nga naman, may pumasok na tao sa tulong ng isa pang katulong na babae. Gayunpaman, dahil sa kurtina, walang malinaw na nakakakita sa kanyang hitsura. Magkagayunman, ang kanyang matikas na figure ay naging dahilan pa rin ng pagliwanag ng mga mata ng maraming tao.
Ito ay lalo na para sa prinsipe ng Vietnam. Muntik na siyang maglaway. Dahil nakilala na niya si Huang Feng ng maaga, gusto lang ni Li Qingluo na paalisan ang iba sa lalong madaling panahon. Kaya naman, hindi niya sila pinapunta sa ibang mga lugar at direktang nagsagawa ng assessment dito. Ang mga tanong, para sa pagsusulit ay natural na katulad ng sa mga nobela. Natural na alam ni Huang Feng kung paano sila sasagutin. Yung iba naman, may kanya-kanya rin silang sagot. Maraming tao ang umaasang tumingin sa kurtina pagkatapos magbigay ng kanilang mga sagot, na nagpapantasya na papasukin sila ng prinsesa. Sa kasamaang palad, sa huli, si Huang Feng pa rin ang pinatawag. Para naman sa iba, inayos silang magpahinga sa ibang silid. Tumanggi akong tanggapin ito. Bakit nakikita ng brat na iyon ang prinsesa, ngunit hindi namin? Anong klaseng kakayahan meron ang brat na yan? Nang makitang papasok na si Huang Feng sa kurtina at makita ang prinsesa, agad na sumigaw ang prinsipe ng Vietnam. Biglang ibinaling ni Huang Feng ang kanyang ulo at hinampas ang kanyang palad, pinalipad ang prinsipe ng Tibet. Siyempre, wala naman siyang balak na patayin ito, gusto lang niya itong turuan ng leksyon. Kamahalan, ideya ng prinsesa na makita si Young Master Huang. Kung patuloy kang manggugulo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang galang. Sabi ng katulong ng prinsesa sa Tibetan prince na may malamig na mukha. Ang West Xia country ay napakalakas na ngayon. Bagamat hindi maganda ang geographical na lokasyon nito, mas malakas pa rin ito kaysa sa bansa ng Tubo. Sa makatuwid, hindi sila natakot na masaktan ang bansa ng Tubo. Bukod dito, nang ahas ang prinsipe ng bansang Tubo na manggulo sa lugar kung saan pinipili ng prinsesa ang kanyang asawa. Halatang hindi niya inilagay ang West Xia country sa kanyang mga mata. Nais pang makipagtalo ng prinsipe ng Tibet, ngunit pinalibutan siya ng mga nakapaligid na mandirigma ng Xixia's Elite Hall. Agad na tumahimik ang prinsipe ng Tibet. Pakiramdam niya, kapag nagsalita pa siya, tiyak na itatapon siya ng mga taong ito. Ngayon, wala siyang bantay sa tabi, at nasa teritoryo siya ng kalaban. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na hindi gumawa ng gulo. Pagkaalis ng lahat, sa wakas ay nakita na ni Huang Feng si Li Qingluo. Sa oras na ito, medyo nagbihis si Li Qingluo, naging mas maganda at nakasisilaw. Maging si Huang Feng, na madalas makakita ng magagandang babae, ay hindi naiwasang bahagyang hindi komportable. Hindi nakapagtataka na ang pagsusuri ni Elder Tianshan kay Li Qingluo ay walang kapantay sa mundo. Sa ganitong paraan, pansamantalang nanatili si Huang Feng sa Imperial Palace. Para naman sa ibang mga bayani, lahat sila ay umalis. Alam din ni Huang Feng na si Li Qingluo ay apo ni Li Qiushui, at siya ay pinsan ni Wang Yuyan. Hindi nakapagtataka na naramdaman ni Huang Feng na magkamukha sina Li Qingluo at Wang Yuyan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, si Li Qingluo ang kanyang junior, at si Li Qiushui ang kanyang martial uncle. Dahil dito, medyo kakaiba si Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos nito, nakilala rin ni Huang Feng ang emperador ng kanlurang Xia. Ang kalusugan ng emperador ay halatang hindi masyadong maganda. Dati, inayos niya ang seremonyang ito para pumili si Li Qingluo ng prince consort dahil gusto niyang makahanap ng batang talento na mag-aalaga kay Li Qingluo at pumalit sa West Xia. Dapat malaman na si Li Qingluo ay hindi lamang walang mga kapatid na babae, ngunit wala ring mga kapatid na lalaki. Hindi alam ng emperor kung ano ang nangyari, ngunit mayroon lamang siyang isang anak na babae, si Li Qingluo. Para kay Huang Feng, ang matandang emperador ay lubos na nasisiyahan. Si Huang Feng ay maganda, malakas, at may magandang background. Ang Xiaoyao faction at ang Vulture Palace ay hindi kilala sa martial arts world ng Central Plains, ngunit sa West Xia, sila ay napakasikat. Pagkatapos ng lahat, ang Vulture Palace ay napakalapit sa Imperial Palace ng West Xia. Sa makatuwid, ang Emperor ng kanlurang Xia ay lubos na nasisiyahan kay Huang Feng, ang bagong master ng Vulture Palace. Gayunpaman, kung alam niyang may ibang babae si Huang Feng, walang nakakaalam kung ano ang iisipin niya. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, si Huang Feng ay maaari lamang magkaroon ng isang babae, ang kanyang anak na babae. Matapos magtagal si Huang Feng sa Imperial Palace ng West Xia, bumalik siya sa Vulture Palace. Sa Imperial Palace, bagamat walang nang ahas na saktan siya dahil siya ang prince consort, maraming rules.
Pagkatapos ng lahat, naroon ang matandang emperador. Paano ito magiging mas komportable kaysa sa Vulture Palace? Sa Spiritual Vulture Palace, sinisikap ni Huang Feng ang kanyang makakaya na isaulo ang martial arts na ipinakita sa miniature camera. Aalis siya sa loob ng 5 buwan, kaya tiyak na kailangan niyang kabisaduhin ang martial arts na ito bago siya umalis. Kasabay nito, kailangan din niyang isaulo ang mga murals sa mga dingding ng Spiritual Vulture Palace. Iyon ang nangungunang martial arts ng Carefree Sect. Hindi alintana kung sinanay ni Huang Feng ang mga ito o hindi, kailangan niyang isaulo ang mga ito. Sa panahong ito, si Li Qingluo ay nanirahan din sa Vulture Palace. Ngayong nakumpirma na ang kanyang relasyon kay Huang Feng, naghihintay ang matandang emperor na makahanap ng oras para magdaos ng seremonya ng kasal para sa kanila. Kaya naman, pumikit siya sa kanyang pribadong paglabas para manirahan kasama si Huang Feng sa Vulture Palace. Sa makatuwid, si Huang Feng ay namuhay ng napakasaya sa Vulture Palace. Tuwang-tuwa siya na nakalimutan pa niya ang tungkol sa kanyang tahanan. Walang pagtutol si Li Qingluo sa magagandang quadruplet sa paligid ni Huang Feng. Sa mga mata niya, isa itong napaka-normal na bagay. Kabanata 1380. Gayunpaman, ang walang kabuluhang mga araw ni Huang Feng ay nag-ambala ng isang balita. Ito ay tungkol sa pagliligtas kay Qiao Feng. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Qiao Feng, ay ikinulong ng hari ng Liao dahil lamang sa gusto niyang pigilan si Liao sa pag-atake sa Great Song. Sa katunayan, matagal nang alam ni Huang Feng ang tungkol dito. Kung tutuusin, ilang beses na niyang nabasa ang Demigods and Semi-Devils. Natural na alam niya ang plot at alam niyang darating ang ganoong araw. Naisip ni Huang Feng na iligtas si Qiao Feng ng maaga o hindi na siya pabolaikan sa Great Liao. Gayunpaman, hindi ginawa ni Huang Feng ng maglaon. Alam niya na si Qiao Feng ay nasa Great Liao. Kilalang kilala niya si Qiao Feng. Bagamat siya ang hari ng South Courtyard ng Liao, hindi siya namuhay ng masaya. Ang kanyang tunay na pag-ibig ay pinatay niya, at ang kanyang ama ay tumanggi na makita siya. Kahit na siya ay isang Khitan, lumaki siya sa dinastiyang Song at naimpluwensyahan ng kultura ng dinastiyang Song. Gustong-gusto niya ang Song Dynasty. Gayunpaman, siya ay isang Khitan. Ito ay napaka hindi komportable na mahuli sa gitna. Sa tuwing nakikita niyang pinapatay ng mga Khitan ang mga tao ng dinastiyang Song, hindi siya komportable. Nais niyang bumalik sa dinastiyang Song, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay isang hadlang din. Sa orihinal, mailigtas sana siya ni Huang Feng at hayaan siyang mamuhay ng hiwalay. Gayunpaman, tiyak na sasalakayin ni Liao ang Great Song. Kapag nalaman ito ni Qiao Feng, hindi siya hahayaan ng kanyang magalang na puso na maupo at walang gagawin. Tiyak na lalapit siya at mahuhulog kay Yelu Hangji. Ang huling resulta ay hindi magbabago. Masasabing matagal nang naiintindihan ni Huang Feng na walang paraan para baguhin ang kapalaran ni Qiao Feng. Bukod dito, marahil sa pamamagitan lamang ng kamatayan maaari siyang tunay na malaya. Hindi niya kailangang makonsensya at makaligtaan si Azu, at hindi rin niya kailangang panuurin ang pagpatay ng mga Khitan sa mga taga-Song at sumama ang loob dahil hindi niya sila mapigilan. Kasabay nito, nalaman din ni Huang Feng na pagkatapos niyang dumating sa mundong ito, bagamat binago niya ang ilang bagay at nakakuha ng mas maraming bagay kaysa kay Xu Zhu, sa pangkalahatan, nagpapatuloy pa rin ito ayon sa balangkas ng nobela. Kahit na paminsan-minsan ay binago ni Huang Feng ang ilang bagay, ang huling resulta ay itatama pa rin. Natitiyak ni Huang Feng na kahit na kinuha niya si Qiao Feng mula kay Liao ng maaga, si Qiao Feng ay pupunta pa rin sa hakbang na iyon sa huli. Halimbawa, hindi siya si Xu Zhu. Wala siyang intensyon na maghimagsik laban kay Elder Tong ng Tianshan. Gayunpaman, nahuli pa rin ni Elder Tong ng Tianshan ang isang babae para kontrolin niya at pigilan siya sa pagrerebelde. Bagamat ang babaeng ito ay nahuli ni Elder Tong ng Tianshan pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng, naabutan niya si Li Qingluo, na sobrang bored sa gabi at gustong mamasyal sa Imperial Garden. Sa makatuwid, nalaman din ni Huang Feng na bagamat maaari niyang baguhin ang ilang mga bagay, tila hindi siya masyadong mababago sa pangkalahatang direksyon. Sa makatuwid, pagkabalik mula sa Zixia, hinihimok ni Huang Feng ang mga disipulo ng Vulture Palace na magsanay ng martial arts. Kasabay nito, handa na siyang bumaban ng bundok. Ngayon, sa wakas ay natanggap na niya ang balita.
Sa makatuwid, mabilis na nagpasya si Huang Feng na bumaba ng bundok kasama ang 8 departamento ng Vulture Palace at Li Qingluo. Sa paanan ng bundok, nakilala rin niya si Duan Yu at iba pa. Sa oras na ito, si Duan Yu na ang emperador ng Dali. Sina Wang Yuyan, Zhong Ling, at iba pang mga babae ay ikinasal sa kanya. Patay na rin ang kanyang mga magulang. Masasabing walang gaanong pinagkaiba nito sa nobela. Gayunpaman, dahil sa kanyang sarili, hindi nakuha ni Duan Yu ang panloob na puwersa ni Jiu Mazi. Gayunpaman, ang kanyang panloob na puwersa ay napakalakas pa rin sa oras na ito. Mas malala lang ito kaysa kay Huang Feng. Sa orihinal na nobela, ang lakas ni Shu Zu sa huling yugto ay maaaring may rank sa nangungunang 5 sa buong demigods and semi-devils. Natutunan ni Huang Feng ang mas maraming muscle bone strengthening scripture kaysa kay Shu Zu. Natuto ng mas maraming Baihong Palm Force at ilang kakaibang kasanayan ng Shaolin. Kasabay nito, hinigop din niya ang panloob na puwersa ni Jiu Mazi. Masasabing ang kasalukuyang Huang Feng ay mas malakas kaysa kay Shu Zu sa nobela. Naturally, mas malakas siya kaysa kay Duan Yu. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Duan Yu. Dumating siya kasama ang ilang mga sundalo ng Dali. Naroon din ang ilan sa kanyang mga babae. Bilang karagdagan kay Wang Yuyan, sina Mu Wanqing at Zhong Ling ay mayroon ding kasanayan sa martial arts. Nang magkita sina Duan Yu at Huang Feng, masigasig silang nag-chat. Hindi na sila nagkita simula nung nangyari sa Zexia. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay apurahan, kaya hindi sila nagkaroon ng oras upang mag-aksaya. Sumugod sila sa Daliao kasama ang kanilang mga tauhan. Sa daan, marami silang nakilala sa Jiangho. Mayroong malalaking sekta tulad ng Shaolin, ang Beggar Gang, at ilang hindi kaanib na tao sa Jiangho. Lahat ay nagmamadali sa Daliao na may parehong layunin. Pagdating nila sa Daliao, matagumpay na nailigtas ni Huang Feng at ng iba pa si Qiao Feng. Kung tutuusin, may isang lalaki si Duan Yu na magaling maghukay ng mga butas. Naghukay siya ng butas sa labas mismo ng lungsod, diretso sa lugar kung saan nakakulong si Qiao Feng. Sa wakas, nagkita muli ang tatlong magkakapatid. Nakita ni Qiao Feng si Elder Wu ng Beggar Gang. Lumuhad si Elder Wu at hiniling kay Qiao Feng na bumalik muli sa Beggar Gang. Gayunpaman, nakakita si Qiao Feng ng dahilan para tumanggi. Hindi pinayagan ng kasalukuyang sitwasyon na pag-usapan nila ang mga ganitong bagay. Personal na pinamunuan ni Yelo Hangji ang hukbo upang salakayin ang dinastiyang Song. Kinailangan nilang pigilan ito. Gayunpaman, naunawaan ni Huang Feng na kahit na walang digmaan sa pagkakataong ito, hindi babalik si Huang Feng sa Beggar Gang. Alam niyang hindi na babagay ang pagkakakilanlan niya bilang Khitan para bumalik sa Beggar Gang. Bagamat maraming tao sa Beggar Gang ang walang pakialam sa kanyang pagkatao, ginawa niya iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Beggar Gang ang pinakamalaking gang sa Central Plains ng Song Dynasty. Ayaw ni Qiao Feng na siya, isang Khitan, ang maging pinuno ng gang. Pagkatapos aliwin si Elder Wu, sinabi ni Qiao Feng sa lahat, dumiretso tayo sa Yanmen Pass. Oo, sumagot ang lahat, Yanmen Pass talaga. Bagamat sinundan siya ni Huang Feng sakay sa kabayo, iniisip ng kanyang bibig ang pangalang ito. Sa nobela, namatay din si Qiao Feng sa Yanmen Pass. Nang sumunod si Qiao Feng sa kanyang mga magulang sa Central Plains, tinambangan din siya sa Yanmen Pass. Bagamat hindi siya namatay ang kanyang ina. Masasabing ang buong Tianlong ay nagsimula sa Yanmen Pass at nagtapos sa Yanmen Pass. Second brother, ano ang iniisip mo? Dumating si Qiao Feng sa tabi ni Huang Feng sa isang punto. Kinokontrol niya ang kabayo para tumakbo ng mabilis at tinanong si Huang Feng. Wala naman, nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, si Huang Feng ang pinakahindi komportable dahil alam niya ang wakas ni Qiao Feng, ngunit wala siyang mababago. Marahil, siya mismo ang nakakaalam ng kanyang nalalapit na katapusan. Napaisip si Huang Feng. Si Qiao Feng ay isang matalinong tao. Dapat niyang mahulaan ng maaga ang paparating na pagtatapos. Second brother, may itatanong ako sa iyo. Hindi nakita ni Qiao Feng ang kakaibang ekspresyon ni Huang Feng. Sa halip, humingi siya ng tulong kay Huang Feng.